Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na inyong lingkod. Ang aking pong hadikain ay mabigyan kayo ng informasyon sa pangalaga sa ating kalusugan, more education, more medication, more education, less medication, less education, more medication. Prevention is better than cure. Sa akin pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, ugali nyo pong i-like, tsaka i-share, at tapos ito i-follow nyo para ito lumaganap. Ganon din po sa aking YouTube channel. Hanapin nyo yung aking pangalan, Rose Alfonso. Pakiclick lang po yung subscribe at tsaka yung bell. Click nyo yung bell para ma-notify kayo na meron akong bagong video. Ito po lagi kong pinapaalala, ugaliin nyo pong magpa-check up sa doktor ninyo para malaman kung anong sakit nyo para at iwasan ng self-medication. Kaya ito po ay bigyan ko ng daan kasi kung may mga health problems kayo, pwede nyo akong i-chat sa Patnubay sa Kalusugan sa ating Facebook page na Patnubay sa Kalusugan. Wag po sa YouTube, maganda po dito sa Facebook, no? Ang tanong po ni Oyen, para po sa anak ko na 4 na taong gulang, may kulani sa leeg. Nagkabeki po siya pero now magaling na po. Wala na rin po siyang lagnat. Ang payat niya kasi ang tamad kumain. Ano po bang vitamins na pwede sa bata? Alam nyo, ang maraming home remedies sa mga batang nawawala ng appetite. Ang kawalan po ng ganang kumain, ito'y temporary lang. Temporary lang at reversible naman yan. Maraming medical issues, nagiging dahilan ng pagkakaroon niya ng poor appetite. Tulad na sabi mo, nagkabeki siya, tapos nagkaroon ng kulani. Alam po natin ang kulani, ito'y presence of infection dahil nagkaroon nga siya ng viral. Yung beke, ito'y virus, no? Dahil sa nagkaroon siya ng viral infection, naging dahilan ito ng kawalan niyang ganang kumain. Ngayon, tulad sabi ko nga, kaya siya kinulani, ito ay sign of infection, lumalaban ng katawan niya dun sa infection na yon. Ang kawalan ng ganang kumain, tulad na sabi ko, ito ay temporary lang, siyempre resulta nito ng pagkapayat niya. At kailangan po nito ay tulad na sabi ko, ipa-evaluate nyo sa doktor. Ipa-check up nyo yung bata para ma-diagnose siya ng husto at ang doktor niya ang magre-reseta kung anong magandang vitamins para sa kanya. Pero sa bahay, subukan nyo siyang maglaga ka ng kamote. I-chop mo ng maliliit yung kamote, laga mo siya. Tapos, lagyan mo siya ng luya. Yung luya, i-chop mo din yung luya, pakuluin mo yung luya, sabay ng kamote. Tapos, lagyan mo din ng brown sugar, no? Pagkatapos niyan, pagka luto na yon, yung kamote na may luya, pagka lagyan mo ng asukal, depende na sa taste ng bata. Pagkatapos, hanguin mo yung kamote. Pag malamig na siya, lagyan mo siya ng gatas. Tapos, kainin niya to, itong kamote na nilaga sa luya, tapos na may asukal, tapos lagyan ng gatas pag ready to eat para magkaroon siya ng appetite, no? Iwasan niyo po yung hotdog, yung soft drinks, yung mga junk food, iwas mo sa kanya kasi ang nutrient value nun ay wala, mga empty calories yun, no? Tapos lagi niyo siyang painumin ng lemonade, no? Lemon juice sa morning. Pwede mo lagyan ng konting honey at saka kalamansi para sumarap. Ipainom nyo sa kanya. Lagyan mo ng honey, yung lemon, na kung gusto niya malamig, ipainom nyo sa kanya. Maaring uminom siya ng everyday, makatatlong baso siya ng lemon juice, no? Ito'y malaking tulong para sa kalusugan niya. Pwedeng bumili ka din ng oranges sa kanya. Orange, ito po ay very delicious, very juicy. Ang fruit na to, loaded dito ng vitamin C and dietary fiber. Ito'y nakakapagpasigla, nakakapagpaganang kumain ito. Basta talupan mo lang yung orange na yan,
enjoy niya na kumain siya ng orange. Ibili mo lagi siya ng orange, mga ubas, ibigay mo lagi sa kanya. Ngayon, ang vitamin C po natin ay vitamin C chewable, magandang gawin yan para candy. Ito ay pagkatapos niyang kumain, bigyan mo siya ng isang chewable vitamin C. Ito po'y nakakatulong sa kanyang white blood cells. Ang white blood cells natin, important part ng immune system. Ito po'y lumalaban ng infeksyon, mga virus, bakterya, at kaya tayo nagkasakit dahil sa mga yan. So, itong vitamin C, tumutulong sa ating natural killer cell, T cells, lymphocytes, para patayin yon. Alam po natin, ang natural killer cell na T cells, ganon, ay tumutulong para atakihin yung mga invaders and cancer cell at tutulong sa katawan natin mag-produce ng antibodies para protektahan ka sa mapaminsalang karamdaman katulad nga ng coronavirus at iba't ibang karamdaman. Kasi po ang vitamin C meron siyang potent antioxidant power para labanan ng free radical o harmful molecule. Kaya na nagkukos ng ating pagtanda o degenerative diseases, kaya tayo nagkaroon ng cancer dahil dyan sa mga harmful molecule na yan. Yung vitamin C merong critical role sa katawan natin, pandepensa laban dito sa mga free radical na to. Mabibili to sa atin sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa ibaba po ng Blumentritt LRT Station ang Lagman Building. May 7-Eleven sa baba ng Lagman Building. At meron tayong security guard doon na si Moss. Pwede kayong bumili sa kanya nitong produkto natin na to. Kung hindi naman pwede kayo makapunta doon, pwede nyo akong i-chat sa aking Facebook page sa Patnubay sa Kalusugan para ito ay i-deliver sa inyong tahanan. Meron lang pong shipping fee ito. Mag-chat kayo kung paano nyo babayaran at paano kung mapadala sa inyo. Mag-chat lang kayo sa aking Facebook page Patnubay sa Kalusugan. Ang anak mo, bumili ka ng pasas, raisins. Ang pasas ay mayaman sa mineral tulad ng calcium, manganese, iron, magnesium, fluoride, copper, and zinc. So, itong raisins na to, pasas na to, ay maganda sa mga cases ng walang appetite dahil sa nagkaroon siya ng beke, nagkalagnat siya. Maganda po, bigyan mo siya ng pasas. Pwede mo yung pasas, pwede mo lagyan ng milk, tapos pwede niyang kutsarain, kainin niya yon, no? At saka sabihin mo sa kanya na painumin mo sa palagi ng tubig. Ugaliin po ninyo, ako po yung mga apo ko sa Amerika, pag ako'y pumupunta sa States, ninaalagaan ko yung apo ko, meron lagi silang bottled water, no? Lagi silang pinapainom ng tubig, kaya pag meron silang sakit, lagi ko sinasabi sa kanila, inom sila palagi ng tubig. Tapos, ini-explain ko sa kanila, sa kanilang murang kaisipan, ang kahalaga ng tubig. Kasi kako yung tubig na iniinom mo, kaya ka nagkasakit, dahil sa mga germs na sa loob ng katawan mo. Para yung germs ay mailabas mo sa katawan, maiihi mo, may pawis mo, para maanod, ay inom ng tubig. Yan. Kaya ugaliin po ninyo na ang inyong anak na 4 years old, inyo po siyang turuan na uminom ng tubig ng 8 glasses of water sa maghapon. Ito'y nakakatulong para yung magkaroon siya ng appetite. Tapos ipakain mo sa kanya yung paborito niyang pagkain. Merong comfort food na tinatawag. Ito pong mga poor appetite, minsan nare-remedy ito ng mga pagkain na gustong-gusto ng bata. Maring minsan, bibigyan mo sila ng mashed potatoes, maaring mga roast chicken, maaring macaroni and cheese, maaring yung slice ng chocolate cake, mga ganon, paunti yung pampagana lang kumain, no? Yung tinatawag natin comfort food, bigyan mo sila, no? Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin ay nagpo-provide sa ating katawan ng natural source ng choline. Alam mo kung ano importante ng choline sa katawan? Nag-i-increase yung accumulated nating acetylcholine sa loob ng ating utak. Yung acetylcholine, ito'y highly beneficial sa overall function ng brain, for memory storage, for retrieval, and effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng utak. Kaya ang lecithin na nagbibigay ng choline, tapos magpuproduce sila ng acetylcholine,
ay nagpo-promote ng better concentration and memory. Kaya nare-reduce din ang level ng bad cholesterol sa dugo. Ang lecithin nare-reduce din ang triglycerides para ma-prevent ang pagkipot ng mga blood vessel at development ng heart attack tsaka stroke. Ang lecithin merong anti-aging effect. Ako po mula nung ako'y 40 years old, ngayon po ako'y 65 na, ibig sabihin 25 years ko na siyang iniinom. At nakita ko po sa skin ko ay ako'y na 65 ako, wala akong kulubot sa muka. Kaya merong anti-aging effect ang lecithin dahil ang utak natin ay 30% nito ay lecithin. Alam niyo po ba, ang maganda rin po sa anak ninyo na walang ganang kumain, pakainin mo siya ng boiled egg, hard boiled egg, hindi yung half cook lang. Kasi nga po yung an egg a day, no, o sa loob ng isang linggo, di 7. Isang itlog sa umaga, bawa, almusal. Kasi ang itlog, ito'y complete protein. Ito po, meron siyang 6 grams of protein per serving. Alam natin, ang protein building blocks para sa young body, nire-require ang protein sa cell regeneration and regeneration of the cell. At ang itlog, pag pinakain siya ng titlog, para ang bata ay tumangkad at maging malakas. Kaya kailangan bigyan mo siya ng itlog na nilaga, no? Parang katumbas ito ng multivitamins, itong itlog na nilaga. Kasi nga po yung itlog na yan, meron siyang choline, no? Itong choline na merong yung lecithin, may choline. Ito pong choline na to na nasa itlog ito ay tumutulong sa membrane of the cell. Importante sa development ng brain ng bata. Ang choline, responsible ito sa molecule ng brain para ito po makakatulong para maging alert, hindi malamya ang inyong anak, no? Kasi ang itlog ay merong 100 microgram ng choline. At ang isa pa, ang itlog, meron siyang omega 3. Ito'y healthy fat ang nasa itlog, no? Ang omega 3, ito'y maganda sa early brain development and cognitive memory. Ang regular consumption ng itlog ay nadidelay din po yung onset ng arthritis and heart disease sa mga bata at nagmamature na, nagkakaedad na. Kaya boiled egg, hindi po yung fried egg, no? Maganda po yung kainin yung boiled egg kaysa sa fried egg. Paalala po sa Super B complex. Ang Super B complex, maganda yan po sa mga batang maputla, mahina, walang lakas. Kasi ang Super B complex, ito'y combination ito ng 8 vitamina, thiamine, riboflavin, niacin, B6, folic acid, biotin, pantothenic acid, and B12. Tumutulong ito sa production ng cellular energy sa ating katawan. Lalo na po sa ating nagkakaedad na, ang Super B complex, meron siyang combination ng essential vitamins para mag-provide sa atin ng katawan ng energy due to poor diet and certain health condition. At kaya meron tayong vitamins deficiency, kaya nagkakaroon tayo ng madali tayong mahapo, chronic fatigue. Kaya tayo po na nasa ganitong edad na 40 years old pataas, dapat nagtitake na tayo ng Super B complex. Ito po ay ito'y anti-stress din ito, anti-anxiety ang ating Super B complex. Ito rin po ay nakaka-eliminate din ito ng GERD, yung acid reflux, no? Wala siyang side effect. Ito'y pinaka-safe alternative kung meron kang GERD, yung ating Super B complex. Balik po tayo sa itlog. Ang itlog ay meron siyang vitamin B12, excellent source ng vitamin B12 para ito po ay maganda, no? Ang vitamin B12, ito ay maganda sa brain and nervous system ng bata. Kasi nga anak nyo matamlay, kailangan po niya ng itlog na nilaga. At meron din siyang folic acid. Ito pong pagkulang ka ng folic acid, nang mahina ang bata at maputla at madali silang madaling matumba, di ba? Kaya para ang bata ay maging masigla, malakas, bigyan nyo sila ng folic acid na makukuha nyo to sa itlog na nilaga. Alam mo, ang itlog ay nabe-benefit ang mga bata. Kahit na po yung mga bata, mga 1-year-old, pinapakain ng itlog, ito po yung maganda sa kanila para sa
kanilang mga cell. Pero ang sabi, wag nating i-allow na kumain ng raw egg kahit na sa ating may edad. 'Di ba? Minsan ugali natin yung sariwang itlog, ilalagay mo sa kanin, lalagyan mo ng asin, o kaya meron kang drinks, ihalo mo yung itlog, no? Kasi nga po ang mga raw egg, no? Yung mga egg products, kasi ang loob po ng itlog, no? Minsan lalo na po yung mura lang kanya, yung mga basag na itlog binibili nila dahil basag, mura lang, pero nakakatakot po yon kasi sa loob ng itlog meron silang germ na tinatawag nating salmonella. Ito pong salmonella na to, kaya kailangan ito'y lutuin mo talaga yung itlog para mamatay yung salmonella. Sabi ng Environmental Research and Public Health, mga 1 million of salmonella cause foodborne illnesses sa Amerika every year. Kasi po ang itlog ay nagiging primary source ng infection. Kaya kailangan huwag kayong kakain ng raw egg dahil may salmonella, nagkukos ng food poisoning yung salmonella. Minsan may handaan na lason yung mga kumain due to salmonella, maring galing ito sa itlog, no? Kaya huwag kayong kakain ng itlog na basag, na binili sa palengke, or kailangan po yung itlog ay kakainin nyo na hard-boiled talaga, hindi yung half-cook lang. Paalala sa omega-3 fatty acid, ito'y supplement for the heart. Alam natin ang heart attack, number 1 sa buong mundo, ang cause of death. Pangalawa yung stroke, pangatlo ang cancer. Kaya ngayon para maiwasan natin ang heart attack, at saka yung stroke, ang reason lang po niyan, mataas ang cholesterol at triglycerides, at nagkakaroon po ng pagbabara sa ugat ng ating puso at ugat ng ating utak. Kaya nagkakaroon ng heart palpitation. Kaya para maiwasan po yung stroke and heart attack, ma-prevent yung blood clot, no, na nagko-cause ng major harm, ito'y naturopathic treatment. Ito pong omega-3 para maiwasan po yung risk sa coronary heart disease. Ang omega-3 fatty acid din, ito'y natural effective treatment sa constipation. Kaya dapat regular ang bowel movement natin, inom ka ng omega-3 fatty acid. Iniinom ko to mula nung ako'y nag-40 up to the present, umiinom ako ng omega-3 fatty acid. Kaya wala akong problema sa aking cholesterol, wala akong problema sa aking triglycerides, at wala akong problema sa aking pagdumi sa umaga. At wala akong mga arthritis, no? Masigla ako, wala akong mga skin problem kasi ang omega-3 nagpe-prevent ng pamamaga o arthritis at naiwasan yung mga eczema, allergy or rashes. Panlaban dito ng mental disorder, depression, anxiety, ang omega-3 fatty acid. Alam niyo po, available to sa atin sa Lagman Building. Ang salmonella, tulad na sabi ko, ito'y uri ng bakterya. Ito'y food-related illnesses sa Amerika. Ito yung mga bakterya na to, tinatawag nating salmonella, pwedeng mag-cause ng stomach upset, diarrhea, fever, and pain. At sakit-sakit ng tiyan mo yan. Pero within 4 to 7 days, mawawala yan. Kaya iwasan nyo po yung mga salmonella infection. Pagka na-mention yung food poisoning, maring ito yung related dito sa salmonella, no? Iwasan nyo po kumain ng raw egg, no? Maganda po hard-boiled egg ang kakainin ninyo. Alam mo, ang saging din, ito'y very highly nutritious para sa anak mo. Nakakapag-energize ito ng katawan. Kasi po ang mga bata ay malilikot, natural sa bata ang malikot, malaro, no? Para bigyan mo siya ng banana everyday, yung maaring latondan, di ba? Maliit lang yon, tsaka soft, no? Itong kung kailan siya hinog, ito'y malambot at matamis, no? Meron silang amount of vitamins, mineral, and fiber. Merong essential nutrients para sa katawan mo, ang saging. Ito'y energy pack. Meron silang natural sugar, ang saging, glucose, sucrose, and fructose, na nagbibigay lakas sa iyong anak. Bigyan mo siya lagi ng saging, hard-boiled, magaganon, no? Tapos, meron tayong langis na yung Sansera oil. Ito'y katas na
halamang gamot na pinagsama-sama tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, luyan dilaw, luya, bayabas, oregano, malunggay, gotakola. Mabisa ito sa sakit ng ulo, sa hilo, sa sipon, sinusitis, sa ubo, pamamalat at stiff neck. Pag kinakabag, sinisikmura, masakit ang tiyan, ipahid lang itong Sansera oil na to. Pampaginhawa dito ng paghinga, lalo na kung may asthma, may ubo, may sakit sa puso, sa mga nagkakaedad. Sa mga babae na may dysmenorrhea, magandang ipahid to sa puson. Sa mga lola na may rayuman, na may arthritis, pinupulikat ang binte, may varicose vein, ihaplas nyo lang po yung ating Sansera oil. Sa mga patay na kuko, para mabuhay ang kuko, at mga alipunga, eczema, pigsa, ipahid mo rin. Di ka rin kakagatin ng labok pag pinahid mo to sa balat mo. Pero pampatay ng kuto at lisa ang ating Sansera oil. Available po yan sa ating sa Lagman Building. Alam mo ang pagkain ng banana para hindi siya magsawa. Pwede kang gumawa ng banana pudding. Pwede kang gumawa ng smoothie. Strawberry plus banana saba. Gawin mong smoothie. Lagyan mo ng milk, no? O kaya Quaker Oats. Maglaga ka ng Quaker Oats. Lagyan mo ng ripe banana with milk and honey. Pwede kayong gumawa ng banana cake, no? Kaya alam mo ang banana, ito yung mga sports food for energy. Malaking tulong po ito. At maganda to sa ating, dahil ang banana, meron siyang fiber, meron siyang pectin, doon, soluble ang tubig doon, soluble siya sa tubig. Kaya po yung pectin na nasa saging, ito'y tumutulong sa kanya congestion, kino-convert niya yung carbohydrates into simple sugar, at na-enhance ang bowel movement sa mga bata, at naiwasan ng gastrointestinal issue. Kaya yung fiber na nasa saging, nakakaramdam siya ng busog, at ito hindi siya gutumin, at ito'y lalakas ang kanyang katawan, at nagpiprevent ito ng anemia. Alam po natin, ang saging may folic acid, may iron, may copper, may B12, so for proper red blood cell formation. Ang banana, meron siyang essential nutrients para tumulong na mag-produce ng hemoglobin, at yung iron na pinoprotect yung bata na maging anemic. Saging po, simple lang, saging, no? Paalala sa ating calcium, magnesium with zinc. Ang ating calcium may kasamang magnesium, pampalakas ito ng buto. Ito rin po nagpapamaintain ng healthy cardiovascular system para mag-transmit din ng nerve impulses, ma-regulate yung muscle function, at nagpe-prevent ng muscle cramps. Ang calcium isa ring magandang remedy sa vertigo or dizziness and osteoporosis. Para maiwasan yung bone loss, kailangan nyo ng calcium, magnesium. At ang calcium din po ay tumutulong sa pag-release ng melatonin. Alam natin ang melatonin ay kinakailangan para sumarap ang tulog. Pag kulang na kulang ka sa calcium, hindi makapag-release ng melatonin yung brain natin, kaya hirap kang matulog. Ang calcium, magnesium din po, ito'y magandang ingredients, treatment sa acid reflux. Ito'y antacid, makakatulong para ma-eliminate yung GERD. Malaking tulong ito para sa tao merong acid reflux. Yung acid umaakyat sa lalamunan mo. Available po ito sa ating Lagman Building. Kung gusto nyo, pa-deliver ito sa inyong tahanan. Mag-chat lang kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Alam mo ang banana, 'di ba sabi mo may lagnat, pampababa ng lagnat ang saging. It cool you down, no? Kaya kung mainit yung araw, mainit ang katawan mo, maganda po magpalamig ng katawan ang banana. Kaya po yung minsan para makakain sila, maaring yung tinapay, i-toasted mo yung tinapay, tapos lagyan mo ng palaman, banana with peanut butter, no? Slice mo yung banana, tapos lagyan mo ng peanut butter, i-toasted mo yung tinapay, no? Kaya malaki. O kaya yung banana, yung pancake, magluto ka ng pancake, lagyan mo ng banana. Kaya alam mo, minsan yung saba, ilaga mo yung saba, lagyan mo ng asukal na brown, tapos pag malamig na, meron kang tinatawag na ice banana con yelo. Banana con yelo, 'di ba? Yung banana, i-crush mo yung ice, tapos lagyan mo ng gatas. Masarap 'yon. Magandang pang-merienda 'yon para magkaroon ng gana yung anak mo. At saka lagi mo siyang paliguan.
Ating umaga, paliguan mo siya ng maligamgam na tubig. Tapos sa gabi naman, mga 1 oras bago siya matulog, painumin mo siya ng 1 basong tubig. Tapos ibabad mo yung kanyang 2 paa sa maligamgam na tubig kahit na 10 minutes lang. Pagkatapos nun, nagbabad siya, umihi siya, hugasan mo yung puso niya, yung kanyang private parts ng tubig, tapos yung pahilamusan mo siya, hilamusan yung muka, yung leeg, yung likod ng tenga, yung tenga, hugasan na mabuti, yung kilikili, sabunin, no, ng tubig at sabon, pati ang batok niya, hugasan mo, buhusan mo ng tubig, ito'y nakakaginhawa sa kanya. At saka yung ating chewable vitamin C, ibigay mo sa kanya, ito ay para lumakas ang kanyang immune system. Ito yung ating vitamin C na ito ay antioxidant, water soluble ito, pampalakas ng kanyang immune system. Alam mo, ang mga bata ay sila have a very busy day. Kailangan nila ng tulog. Kailangan meron siyang nap kahit nasa tanghali. Patulugin mo siya ng 10 to 20 minutes kasi yung tulog, lahat ng tao kailangan ng tulog para makasurvive tayo. Kahit na yung aso at pusa, meron silang energy nap time, di ba? Kaya yung ito pong pagtulog ay tinatawag nating tiny vacation, no? Kaya yung tulog at saka metabolism, controlled ito ng ating utak. Sabi po ni Dr. na isang Dr. Rappaport ng Amerika, when you are sleepy, sabi niya, meron certain hormone na umaakyat na nasa ating dugo, na itong same hormone na to nagda-drive ng yung appetite. 'Di ba? Pagising mo pagka nagising ka, ang sarap kumain. Baw na nanghali ka, ay nagnap ka ng 20 or 30 minutes sa hapon, tapos naghahanap ng pagkain. Kaya sabi nga, itong mga bata sa kanilang very busy day, bigyan mo siya ng nap time. Tapos kasi sabi mga bata na mga 5 years old, 4 years old pataas hanggang 12 anyos, kailangan nila ng 9 hours hanggang 11 hours na tulog, kasi ang tulog ay itong kailangan ng mga bata. Kaya kasi po, pag ang bata ay kulang sa tulog, very cranky, they feel tired, hindi sila makapag-isip, nagiging makulit sila. Kaya hindi sila makasunod ng mga utos mo, mga direction mo. Kaya pag meron silang enough na tulog, relax sila, at mabilis silang tumangkad, lumakas, at ang tulog kasi nakakatulong sa kanilang growth. Yung growth hormone nagiging active pag natutulog tayo, at lumalakas ang immune system pag nakakatulog siya. Kaya siguraduhin mo nang yung anak ay patulugin mo ng maaga, masarap na tulog. Para makatulog siya, pwede mo siyang i-massage ng ating lavender oil. Massage mo siya, pampatulog yan. Lagi mo rin sabihin sa anak mo na maghugas lagi ng kamay para ma-reduce yung mga respiratory and gastrointestinal illness. At saka kailangan po nito ay bigyan mo rin siya ng oras ng exercise, di ba? Kasi sabi po yung moderate exercise, yung pagtakbo-takbo nila, kasi mga bata, takbo dito, ito'y nakakatulong para gumanda yung circulation, to boost the circulation of infection fighting cells, no? Ang exercise, ito'y magandang miracle para madaling gumanda yung yung circulation ng dugo, yung infection fighting white blood cells, mabilis silang mag-circulate sa katawan pagka meron tayong exercise. Tsaka pag ang activated charcoal po, meron tayong activated charcoal effective natural remedy, home treatment sa digestive problem, sa food poisoning, sa diarrhea, sa kabag, sinisikmura, dighay, maasim na sikmura, bad breath. Iwas tetano din to sa infection kung nasugatan. Hugasan mabuti ng tubig at sabon, tapos patuyuin, tapos lagyan ng agwaksinada or alcohol, tapos lagyan mo ng charcoal powder. Activated charcoal ito yung natural treatment para mag-trap ng toxin and chemicals sa katawan, at para ma-flush out sa body mo, inom ka ng maraming tubig. Yung activated charcoal, very safe and effective treatment sa drug overdose, at nagpiprevent ito ng hangover. Kapag meron po kayong kinakabag ka, bloated ang tiyan mo, pagkatapos mong kumain, sumakit ang tiyan mo,
right there and there, pwede ka uminom activated charcoal. Alam ko, kaya yan po, no? Malaking tulong po. Mabibili nyo po itong mga product natin na to sa atin sa Lagban Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa ibaba tayo ng Blumentritt LRT Station. May 7-Eleven sa ibaba ng building. Pwede kayong bumili kay boss na security guard natin doon. Siya po ay duty Sunday up to Friday, 8 to 4 ng hapon. O kaya pwede kayong magpa-deliver sa LBC. I-chat nyo lang ako kung ano yung vitamins na gusto nyo ipa-deliver, kung paano kayo magbayad, kung ibigay sa akin ang number, telephone number nyo, yung address ninyo, at saka yung pangalan ninyo. Okay? Ugaliin yung manood lagi sa aking Facebook page, ang Patnubay sa Kalusugan. Lagi nyong i-follow at i-like. Hanapin nyo po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts, James chapter 4 verse 14. Ang sabi po sa James chapter 4 verse 14, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumitaw, pag-adakay mapapawi. Sabi niya, why? You do not even know what will happen tomorrow. Sabi sa atin daw tayo, we do not know what will happen tomorrow. And what is your life? You are mist that appear for a while and then vanishes. Tayo daw po'y parang singaw, sa sandaling panahon ay lilitaw, pagkadakay mapapawi. Ganun ang buhay ng tao. Sapagkat sabi mo, ang lahat ng bagay, sabi nga, time for everything. Sa buhay natin, there is a time for everything, a season for every activity under the heaven. Sabi niya, ang buhay natin, panapanahon, di ba? Lagi sinasabi, weather lang yan, panapanahon ng buhay. Kaya lagi sabi po sa Psalms 31 verse 15, my times are in your hand. Ang aking buhay ay nasa iyong kamay. Kaya po ang payo sa atin sa Ecclesiastes, sabi po, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong manlalalang sa panahon ng iyong kabataan. Ibig sabihin nito, sa panahon ng ating kalakasan at karangyaan, alalahanin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Before the days of trouble come, darating ang panahon na katulad niyan, na hindi mo alam, biglang dumating ang pandemic, COVID-19. Mula nung March, April, May, up to the present, ang business, ang economy ay bumagsak. Yung mga artista na kumikita ng daan-daang libo sa araw-araw, bigla itong nawala. Kaya sabi, remember your Creator in the days of your youth. Sa panahon ng ikay binigyan ng years of prosperity, binigyan ka ng karangyaan ng Diyos, alalahanin mo siya bago dumating ang araw ng kaligaligan. Kaya sabi, darating ang masasamang araw kapag di mo siya inalala nung panahon na ikaw ay malakas, paano na ka ngayon? Sabi niya, alalahanin mo ang mga taon na ikaw ay pinagpala, mag-ipon ka pag dumating ng kawalan, ay may pagkukunan ka. Hanga ako sa ating kultura, hanga ako sa ating kaugalian, meron tayong kasabihan na bayanihan. Ang mga Pilipino ay tunay na matulungin. Di po ba nakita ko yung itsura ni John Regala, na isang magaling na kontrabidang artista na anak ni Ruby Regala. Na nakita ko dun sa picture niya na nakaupo siya, nakalagay yung mask. Ang sabi, merong isang si Carlo Clarissa, siya'y nag-share ng photo ng John Regala sa Facebook. Pinakita niya yung actor na si John Regala ay nakaupo sa street side. Dun sa bench, dun sa street side, nakaupo si John Regala. Nakalagay siya ng mask. Kasi itong delivery man na to, ay humingi ng tulong si John Regala sa kanya. Sabi niya, siya daw ay nahihilo. Dahil meron trabaho itong delivery man, ang ginawa nitong delivery man, pumunta sa barangay, sa police station doon, sa barangay 183 Pasay City. Ito'y in-endorse niya itong si John Regala na tulungan siya. Hindi siya umalis hanggang hindi inasikaso itong si John Regala na to. Kaya
nagpasalamat si Clarissa sa mga health workers na tumulong kay Regala. At sabi nga ni Robin ni John Regala, last year namatay yung nanay niya, nagkaroon na siya ng problema, nagkaroon na siya ng domestic issue sa kanyang asawa, iniwan siya, ngayon meron po siyang cancer sa atay. Ngayon sa pangangalaga ng Iglesia ni Cristo ay siya'y tinulungan. At ngayon yung mga artista tulad ni si Tulpo, tinulungan siya. Ganon din po yung mga kaibigan niyang artista, no? Si Isa Sigera, pati yung asawa ni Isa Sigera, tinulungan siya. At iba pang mga artista na tinulungan siya, no? Pati yung samahan ng mga artista ay tinulungan din siya. Kaya ngayon ang sabi sa James chapter 4 verse 14, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, ano ang iyong buhay. Tayo parang singaw, lilitaw, tapos mapapawi ka. Kaya sabi Ecclesiastes 12, alalahanin mo ang iyong manlalalang sa iyong mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw. Kaya tayo po, sa buhay natin, we do not know what is tomorrow. Ang ating pag-aari, yung ngayon. Yung just nga, mabuhay ka just for today, pero mag-prepare ka for tomorrow. Kaya sabi nga isang matandang lalaki na mahirap ang taong mahirap na walang pagkukuhanan. Kaya sa panahon ng karangyaan ng ating buhay, matuto tayong magsinop, mag-invest sa panahon ng kawalan, ay meron kang pagkukunan. Magandang gabi po. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama, nating Panginoong Hesukristo, and God bless us all.